mga vlogger na ganito ganyan yung kinikita, nainganyo ako. So ayan na nga guys, good morning, good afternoon at good evening sa ating mga subscribers at saka viewers. So ito na nga guys, maganda naman ulit yung init natin ngayon. So tatapusin na natin yung ating natinggang ginawa ng isang araw. So gawa ng umulan-ulan na naman, kaya hindi tayo nakatuloy sa ating ginagawang pag-aayos ng ating bakod. So ngayon, at maganda na naman uli ang sikat ni Haring Araw, ay ating babalikan yung ating ginagawa. So kuhain muna natin yung ating pala na siyang ating kasangkapan. At syempre, dito tayo dadaan sa ating daanan sa kabilang range. So ito ang kagandahan ng lambat kapag hindi naka-fix. Ayan. Pwede mo lang iangat. Ayan, yan ang katulad din yan, yan lambat na yan yung gagawin natin dito, kung saan yung inaayos nating nasira nung bagyong Perdi. Yan. So mahina naman yung bagyong Perdi, pero ang malakas ay yung ulan. Kaya natumba siya gawa nung mga dahon ng akasya ay dumagan doon sa ating lambat na naging sanhi ng pagka ng mga poste natin, pagka putol. So naputol sila gawa ng magdadalawang taon na rin sila sa serbisyo. So ayan. So ngayon kakangkalin na natin siya at tuluyan na natin silang aayusin. So naisabit ko na nga pala dyan yung lambat. Ang problema ay yung lupa na lang. Tatanggalin na lang natin yung lupa. Alright. Hindi kaya naman tayo sa liwanag. Against na naman. Parang hindi ko na naman nakikita yung aking ginagawa. So ayan. So parang against tayo sa liwanag. Lipat natin ang pwesto. So yan. Yun nga lang ay nakatalikod tayo sa camera. Nakatalikod tayo sa camera guys. So pagpasensyahan nyo na kung nakatalikod ako sa inyo. Gawa ng tripod lang yung ginagamit nating kasangkapan para makakuha ng mga anggulo. So wala kasi yung aking may bahay at pumunta doon sa kabilang farm. Nandoon siya ngayon naka-duty kasi aalis yung aking biyanan at pupunta doon sa kanyang bukirin. Kasama yung aking bayaw. Sila magkasama ngayon at pupunta doon sa kanilang maisan na kung saan ay ani na raw ng mais. At meron na naman tayong ipapatuka sa ating mga alagang manok.
Kaya ganyan lang ang pangyayari guys. Iwalay kami ni Mrs. ngayon. Gawa nga ng nandun siya sa kabilang farm. So ito yung malimit masira. Yung lugar na to. Hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin ko rito. Para hindi na ito laging ayos-ayos. Buti na lang malambot. At hindi na natin kailangan magbuhat pa ng mga nakasakong lupa. Parang kailan lang to guys na inayos ko tong sako ng lupa na to. Tapos nung umulan-ulan naman ng bagyong Perdi, ito na yon. Tuluyan nang nasira. Tinuluyan na ni bagyong Perdi. Pero wala naman yung bagyo sa Bicol. Pero yung ano niya, ulan niya, ay nakaka-apekto rin dito sa amin. Kaya meron din siyang iniwan dito. Ayan, sira. Nakasira din siya sa akin. Kasama na yung pagkatumba ng ibang parte ng bakod natin sa range na malalaki. So, sa kabila na yun. So, ito yung malimit na masira dito guys sa range na to. Yung pagitan ng inahin na walang lalaki at inahin na na may lalaki. So ito yung malimit na masira dito. Kaya pinag-iisipan ko kung ito ilalagay ko na doon sa dulo dahil meron na siya doong kanal. May kanal na siya doon, ayun oh. Dahil nandito yung tubig na malaki, yung volume na dumadaan, ayan oh. So nakikita niyo ba tong ukag ito guys, yan. So diyan dumadaan yung malaking volume ng tubig. So dito sa lugar na to, galing yan dyan sa may ano natin malagong basura, ay ano, damuhan. Dyan sa may masukal na yan. Dyan unang tumatalon yung tubig na para Maria Cristina Falls. So naiimbak dito. Pagka-imbak dito, yan, nagiging parang bed na ng manok. So katapos nyan, pagka madami na yung tubig na naimbak dyan, ang sinisipa naman yung lambat natin. Ayun, yung boundary na yun. Kaya malimit talagang nahisira yun. So ngayon, pinagpaplanohan kung dito ko nilalagay yung timbak na yun sa lugar na to. Kaso, ang problema naman, yung baba naman dito sa taas, ay meron pa rin tayo dito ginawang kanal. Ayan, may kanal pa, may guhit pa siya. So, isa rin to sa magdadala pa rin doon ng damo. Ng dahon ng akasya. So, yan ang problema natin ngayon. Kung paano natin susolusyonan na maipon-ipon yung damo na galing sa akasya.
So, siguro, uunahin natin yung tubig muna, ano, para mas lalo makaiwas sa pagkasira ng lambat. So, ililipat ko na lang siguro yung lupa na yun na nasa sako. At obserbahan na lang natin kung effective ba or hindi pa rin, ano. So, unahin natin, ipipix muna natin yung lambat at nahawi na naman natin, ah. So, ito lang yung target natin ngayon. Yung may ladlad na yung lambat. Para mapaghiwalay na yung inahin na walang lalaki at inahin na may lalaki. So, ito yung target natin ngayon. Para makabinta na ulit tayo ng fresh egg. Kapag hindi ko kasi hiniwalay yung lalaki at sa walang lalaki ay wala akong magbibentang fresh egg. So, nagagalit na nga yung aking mga pinagbibigyan. Lumata ko, sabi ko ay hindi pa. Ngunit ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang maniwala. So, kaya siguro naman sa video na to kapag nakita nila ay maniwala naman sila na inaayos natin talaga yung ating manukan. So siya nga pala guys, ano? So yung mga kabayan nating OFW na nagpaplanong magnegosyo sa pag-aalaga ng manok, ay simulan nyo na habang nandyan pa kayo sa abroad. So simulan nyo na guys, ano? Simulan nyo na habang nandyan pa kayo sa abroad. Kung gusto nyo ng ganitong negosyo, ano? Yan lang masabi ko sa inyo. Simulan nyo na habang kayo ay nandyan pa sa abroad. Yan ang magiging tip ko sa inyo. Dahil hindi basta-basta yung pagninegosyo ng manok, pag-aalaga ng manok. Baka iniisip nyo na madali yung pagninegosyo ng manok, pag-aalaga ng manok, madali. Madali yung pag-aalaga ng manok. So ang problema guys, yung maintenance. Baka magulat kayo, no? Baka magulat kayo na ubos na agad yung inipon nyo dyan. Kaya kung ako sa inyo, hindi madali yung negosyo ng pag-aalaga ng manok, pag ano sa livestock, ano. Hindi siya basta. Dahil ako, ay isa din ako OFW. So, 2006 ako guys nang umalis ng Pilipinas. Kaya yung mga naipon ko ay binuhos ko na lahat dito sa farm. Binuhos ko lahat dito sa farm. Kaya nagbabakasyon man ako ay ibinubuhos ko sa farm. Nakakalimutan kong mag-inom-inom, maggala-gala. Gawa ng talagang ibinuhos ko dito lahat sa farm yung aking kinita. Dahil kung hindi ko talaga ginawa yung ibubuhos dito, wala talagang mangyayari. Parang nag-alaga ka lang ng manok na
pansarili at kakatayin mo lang. Parang ganun lang ang mangyayari. Pero sa akin naman kasi, ang ginawa ko, talagang binigay ko lahat ng gusto ng aking farm. Kaya naman, masasabi kong okay naman ang resulta. Kahit na ang pasok ng pera ay paunti-unti, na mas malaki pa yung palabas, pero sa bilang naman ng aking mga alagang manok ay lumalaki naman yung numero. So yun naman yung masasabi kong naging ano niya, naging bunga. So, may dalawang tandang na naman. So yan lang yung masasabi ko guys, ano. Kaya kung nagpaplano kayo ng mga ganun ng livestock, nako, simulan nyo na habang nandiyan pa kayo sa abroad. Huwag nyo sabing i-exit kayo para simulan yung negosyo. Dahil kayo din, baka 4 o 5 buwan pa lang, ay bumalik na kayo dyan, ano. Talagang yung livestock ay hindi siya basta-basta guys. Hindi siya biro-biro. Kung ano una, naiiyak ako. Sabi ko, malaki na nailagay ko pero yung farm ko, halos kakaunti pa lang yung nababago. Kaunti. Naiiyak na ako. Ganyan yung dinaanan ko guys sa pagpa-farming. Kaya kung plano nyo mag-invest sa farming, pag-isipan yung maigi. At hindi basta-basta yung farming. So ako naman ay napasubo. Napasubo lang ako guys, no? Sa kapapanood ko ng mga video sa YouTube, yung mga ano dyan, yung mga vlogger na ganito ganyan yung kinikita, nainganyo ako. So, shortcut nila yung video guys, ano? Hindi talaga nila dinadaan sa kung ano mga dapat na ibigay na kaalaman sa mga nanonood. So, hindi nila binibigay. Ang binibigay lang nila yung kumita ko ng ganito, ganito ko ng ganyan. Hindi nila sinasabi yung ginagastos. So, kasi, para maiwasan nyo rin yung ganong senaryo, ay sinasabi ko sa inyo yung katotohanan na hindi talaga basta-basta. Kaya, pag-isipan nyo na lang ng maigi. Dahil ako, kumbaga sa ano ay survival na lang yung ginagawa ko guys. Kung kumita man ako ay kapiranggot, pinapaikot ko na lang. Pinapaikot ko na lang siya. Ganun na lang ang ginagawa ko. Kumita ng konti, diskarte para lumaki. Ganun lang. Pero sasabihin na malaki agad yung kikitain guys, wala. Huwag kayong maniwala sa mga video na ganoon. Walang ganun guys. Ha? Walang kita na malaki na biglaan na hindi pinaghihirapan. Yan yung may ano ko sa inyo. May bibigay ko sa inyo impormasyon na hindi talaga pwedeng biglang darating sa inyong kamay yung pera. So, kailangan talagang pagbigyan ng oras at pagpawisan. Kailangan talagang pawisan guys. Walang shortcut sa kitaan ng pera. Kumbaga, hindi mo makikita agad yung pera.
Kaya yun yung masabi ko sa inyo. Walang shortcut sa pagkikita ng pera. Dumadaan pa yung mga virus. Ay, nako. May iyak-iyak ka guys. Kapag ka nandito ka na sa farming at napasubo ka lang na ganito kanyang kinikita. Tapos nung ikaw na ang gumagawa, hindi mo kagad mamit, iyak ka. So, kaya kung hanggat maaga, kung magyano ka sa ganitong negosyo, dapat handa kang manalo at handa ka ring matalo. So kasi, simula nung gumasto ako ng malaki-laki na, sabihin natin malaki-laki na, ay nakita kong mahirap yung survival, hindi agad nakabawi. Inano ko na wala na, hindi na ako makabawi. Yun ang itinatak ko sa aking isipan na hindi na ako makakabawi. Pero ang ginagawa ko naman ay dumidiskarte pa rin ako. Diskarte na lang ang ginagawa ko. So, gawa ng mga video nung nasa Amerika ng mga vlogger, yun naman ang pattern ko ngayon. Yung mga ginagawa nila sa kanilang farm na hindi tinuturo ng ating mga kabayang vlogger na nasa pagpaparming. Yung iba, nagbibigay naman ng kanilang mga pero talagang idadaan pa rin guys sa matagalang proseso bago kumita. Kaya walang madaling kinikita sa farming. Walang mabilis na kumikita sa farming. Nainganyo lang to sa akin guys. Nainganyo lang ako. Kapapanood. Sabi ko sarap palang mag-alaga ng ganito, ganyan. Pero nung ako na, naku po, andyan na. Sarap nung pinaano nila, na kumikita sila ng ganito, ganyan. Nung ako na, naku, andyan na. Andyan na yung mapait. Na hindi basta-basta makakalimutan. Ito na yung magiging resulta ng ating lambat guys. So halos kaunti na lang to, mga 3 metro na lang ang aayusin natin. Is baka bukas or susunod na linggo meron na ulit tayong press egg na may bibigay sa ating mga pinagsusuplayan. Yung mga sinusuplayan natin ay subscriber din natin. Nanonood sila sa ating video. Kaya lang, nung isang araw, sabi niya sa akin, hindi daw, totoo. Kala mo naman talagang alam na alam eh. Kaya yun, nagtimpi na lang ako para makita naman nila yung video na inaayos talaga natin. Kasi nga yung itlog natin ngayon guys ay bumaba talaga. Umabot na lang ng 7. Umabot na lang yung 7 yung itlog natin. Samantalang umaabot ng 40 yung itlog dati. Ngayon ay 7 na lang at parang mga itlog pa ng pugo. Kaya na-stress ako sa aking mga alaga.
Na hindi na ako nakapagpaitlog ng ganong kadami uli. Tapos kung mangitlog pa sila, yun, sobrang liliit. Parang napag-isip ko na tuloy na katayin na lahat ng aking mga inahin. Para ibenta na lang ng ng laman o karne. Dahil meron nga akong ginagawang chori ngayon guys ay magparami na lang ng sisiw. Yun na lang gusto kong gawin ngayon. Dahil at least sa loob lang ng 4 na buwan, mas malaki-laki naman yung aking nagiging revenue. Pero yun nga lang, alagain talaga pagkasisiw. Compared dito sa mga nangingitlog na ito kapag binigyan mo ng pagkain, binigyan mo ng vitamins, okay na. Pero yung sisiw ay alagain. Alagain talaga. Madali silang tamaan ng sipon. Pag nagkasipon, hindi na kumakain. Ayun. Dagdag na naman sa kita. Bawas na naman sa kita guys ang nangyayari pagka nagkasipon yung manok. Ay, hindi na kumain. Wala na. Bye-bye na. Kasama na pati puhunan. So, pero ngayon, ay yun naman ang pinagtutury ko ngayon. At pinag-aaralan ko maigi. At na ako na mukhang malaki-laki yung aking nagiging return. Kaya doon ako nagpo-focus ngayon. Kaya meron tayong mga sisiw ngayon na nasa 30 ibababa natin. 30 pieces yung ibababa natin mula sa incubator. So isang linggo na siya mahigit doon sa loob ng incubator. Naulan-ulan. Kaya hindi ko maibaba. Dahil na ako baka magkasakit, mabawasan na naman. Yun ang panibagong kalugihan na naman uli kapag ka ganun. Pero sa ngayon, medyo malaki-laki naman sila. Pero kahit ganun pa naman ay hindi ko pa rin ipinagsasapalaran. Dahil pera na rin yun, kahit paano. Yun nga lang, apat na buwan yung aantayin natin para maging tuluyan na maging pera yon. So depende pa rin sa ating patuka ang gagamitin. Pag gusto nating maging pera agad yun. Kung gustong maging mabilis na maging pera yon ay gagamit tayo ng mga commercial feeds. Yun ang magiging natin nun. Pero mahal naman ang nun. Per sako. So kasi lagi dito guys, ang una kong inano ay yung makakain namin ng aking asawa. Yung laging walang chemical. So, puro organic yung itinutulak ko rito sa farm. Kaya yun ang iniiwasan ko. Yung bumili ng mga commercial feeds. Pero sa baboy guys, hindi ko maiwasan. Talagang yun na talaga yung nila. Talagang sako-sako na yung binibili ko. Hindi kasi katulad ng mga native na baboy na kahit ano lang ibigay mo, okay na. Kaya yung ating manok naman,
pag nakakita nung pagkain ng baboy ay kinakain din nila. So, kaya yung mga yung mga maliliit natin, yung mga pinapalaki natin mga tandang na hinihiwalay natin. Kasi yung yung babae, pagka babae siya, hinihiwalay ko na kagad. Ganon yung ko, pagpapalaki ko. Pinare-range ko rin siya, pero purong babae, purong lalaki. Ganon lang yung ko. Pero yung lalaki ay isinasama ko dun sa babuyan. Kaya nandun sila, kung umahanap ng kanilang mga pagkain, hanggang makita nila yung pagkain ng baboy, yung mga tira-tira, ayun, tinatalo nila. So, mabilis silang lumalaki. Yun lang. Pag nahuli sila ng baboy, ay pagkain din sila ng baboy. So, ito na guys, ang naging resulta ng ating ginawa. Kulang pa yung taas ng lambat. So, pwede na siguro to. Hindi naman yung manok dyan sa ilalim, hindi na siguro susuot pa sa ilalim. So, siguro temporary muna yon, pwede na yan. Makakapag na ulit tayo ng fresh egg. Makakapag-produce na ulit. So, kung umulan man ulit, itutulak na siguro to ng basura. Yan, lambat. Yan. So, gano'n na lang siguro magiging resulta niyan dahil nakahanging naman yan eh. Hindi ko na nga nilagyan ng pabigat dahil mahaba naman yung ng lambat. Siguro abutin to ng 12 yung taas. Kasi ang alam ko lang dito yung haba lang 50 meters. Sabi nung misis ko ay 12 roller daw yung lalim nito. Dahil siya yung nito nag-order. So ang kagandahan nito, maliliit lang yung butas para sa sisiw. Ngunit ang problema naman nito, kapag kinagat ng daga, yun, wala na, di mo na maayos ulit. Di mo na siya matatahi. Hindi katulad nung ating nandun na malalaki yung butas, kahit maputol nila yung isang hibla, pwede mo siya uling tahiin. So, dati yung una, kaya nga ito nilagay ko yun doon. Kaya na hindi ako marunong manahi, hindi ko siya natatahi. So, nung pinag-aralan ko yung pagtatahi ng lambat, natuto naman ako. At siya yung ginagawa natin dito sa mga lambat na may mga butas. At yung tapunan ng nasunog yung ating kubo, may mga parte yung lambat na nasunog. Kaya yun yung pinagpraktisan nating tahiin hanggang sa nakuha natin. So, meron tayo ditong sample nung tinahin natin sa lambat. Para makita nyo naman. Para sabihin nyo naman hindi ako talaga nananahi. Ayan, meron ako dito, tinatay ko talaga. Pinag-aaralan ko talaga siya. Kahit pangit, sabi nga niyan pangit man yan sa umpisa, kapag napag-aralan mo ay gaganda rin yan. So, yun yung muto ko. O, ito. So, yun, yung kulay dilaw na to, ito. So, ayan. Kung hindi nyo nakikita, ito na lang. At maganda na yung pagkano, nasa ibabaw na. So, ayan. So, pinag-aralan ko siya. Ayan na yung resulta niya. Kaso, ang maganda pala dito ay sinusunog na yung dulo-dulo. So, yan yung natuklasan ko nung pinag-aralan ko siya. Kailangan, sunugin mo yung dulo nung pinagputulan mo para magmukhang original pa rin yung magiging resulta. So, kaya yung natin ay tinatay ko na talaga. So, ikutan natin tong ating lambat. Ay, kung meron pa tayong aalisin sa dulong ito. Dahil yun yung maganda. Yung lambat na yun. Yung pag nakakita pa rin tayo ng butas dito, itutulak na lang natin yung lambat na to.
para maalis yung butas. So okay naman, sa nakikita ko ngayon okay na yung resulta niya. So i-fix na lang siguro to, baka maglagay na lang ako ng bakal dyan na pagtatalian dito. Yan. Para umulan man ang umulan, kung may mga damo-damo na kasama, siguro aangat na lang yung lambat na yan. At least di na yan maisira. Sa tingin ko lang, hindi na yan maisira. Ang magkagandahan pa dyan ay eto, makakasuot tayo sa ilalim. Ayan. So ganyan, yan ang kagandahan yan. Yan ang lumabas. So yan ang kagandahan yan. So, tapusin na natin tong sandang 2 metro. May 2 metro pa tayo iniwan guys. Bunga nga pa para matapos kagad. Ayan. So ayan, may 2 metro pa tayo dito iniwan. So kulang na isang o 2 singsing. Kukuha muna tayo ng 2 singsing. Sakto pala yung singsing na ginawa natin na ginamit natin pang repair dito. So kala ko sobra na yung singsing na ginamit natin ng pero gawa ng nagkulang ay babalikan natin. Kuhain natin sa loob ng bahay. So tanghali na guys. Siguro kaya na siguro 11:30. So 11:30 nga guys. 11:30 nga. So saan ko na sinabit yung mga singsing? Ito. So ganito yung loob ng bahay guys. Sobra kagulo. Ganyan. So gawa nga na ang mag-isa ko ngayon. Yung misis ko yun nandun sa kabilang farm. So monitor na lang yung oras, kung anong oras ka kakain, anong oras ka magme-merienda, gano'n na lang. Ganun yung natin dito kapag mag-isa. Pero pagka may kasama tayo, merong nagmo-monitor ng oras. So kahit paano ay hindi tayo nagugutom. Pero kapag ganito wala tayong kasalo, wala tayong kasama, puso yung gutuman, magugutom tayo nang wala sa oras.
Isang metro nga pala guys yung nilalagay kong ano. Isang metro yung pagitan ng paglalagay ko ng singsing. Para maganda yung resulta. So kung hindi naman isang metro, pangit naman yung magiging resulta. Malaki yung butas sa gitna. Hindi katulad ng isang metro yung pagitan ay okay yung resulta niya. Yan, sa wakas ay napasundo rin natin yung lambat. So, tanggalin na lang yung aking mga isinako para may lagay natin doon sa aking upo. So, ito naman yung sunod natin na gagawa ng video. Ito naman yung next natin na video. Yung paglagay ng loam soil sa ating upuan.
So ito na yung ating finished product guys at natapos na natin. So naiayos na natin, naisalaysay na natin ng maayos. So hopefully ay makakapagsiparit ako mamayang gabi ng mga tandang matatanggal dito sa loob ng range. So at matatakaw yung ating tandang. Ayan o. Yan. Sila yung tumitira ng ating mga patuka na ginagawa. So yan, yung mga tandang na dapat ay walang tandang dito sa loob. So yan. So nandito sila. So kita-kits na lang ulit tayo guys sa susunod nating mga video. So hanggang dito muna guys. Bye-bye!